Ayan, so ito na, mga kababayan. Paano kaya lusutan ni Sara Duterte ito, mga kababayan, yung lumabas na nga ngayon ang patunay at katotohanan na nagbigay pala si Digong ng 4 na mga luxury motorcycle. Inirigalo daw ito ni Digong kay Madriaga. Nako po, malaki ang tulong ng Dutae. Yeah, malaki talaga tulong ni Dutae, lalo na pag yung nagnakaw, nako marami. So ito, mga kababayan, ito yung patunay na kung saan paano kaya ito lusutan ni Sara Duterte, mga kababayan, itong mga larawan, no? Na ang sabi nila peke daw si Madriaga, hindi daw totoo. So ito po mga kababayan, mula po ito sa post ni Pilipinas sa Pagbabago. Ayan, salamat Pilipinas sa Pagbabago sa iyong page na nag-share ka ng mga patunay, no, at mga konektado at koneksyon ni Madriaga at ni Sara. So ito po mga kababayan, ang mga post, no, ni Pilipinas ng Pagbabago, no? Pilipinas Pagbabago ba to? Pilipinas sa Pagbabago. Resibo mga DDS, ano ito? Sabi niya, how very close Sara Duterte and Ramil Madriaga. Ram Madriaga was not just the founder of Inday Sara is my president or ISIP movement. Not only is ISIP movement Pilipinas is real, but Madriaga was very close to Sara Duterte. In the first place alone, he was in a personal one-on-one call with Sara Duterte. So ito po mga kababayan, yung one-on-one call po nila ni Sara, ayan po yung patunay. One-on-one call po yan nila. Mga kababayan, ayan. Tumawag po si Madriaga kay Sara. Ayan po yung sagot ni Sara. Naka-screenshot po yan. Naku mga kababayan, detalyado po ito. Paano kaya lulusot si Sara Duterte dito? Mga kababayan, may mga ebidensya. Sa netizen pa lang, nakikita na ng netizen. Take note, mga kababayan. Hindi pa na-file ang affidavit ni Ramil Madriaga sa ombudsman, may ebidensya na. Ito po, mga kababayan, netizen pa lang. Mga netizen pa lang alam na at nakikita na. Ito po, mga kababayan, video call. Ramil Madriaga, sagot Sara Duterte. Sunod. Ito pa, mga kababayan. Ano pang sabi dito? From September 21, 2021, Ramil Madriaga himself documented how close he was with Sara on his Facebook account. Ayan, Madriaga also documented that what he did and who he coordinated with to help elect Sara from San Sebastian Law alumni to Mindanaons. Ayan. He attended Sara Duterte inauguration as Vice President in Davao City 2022. Ayan po mga kababayan, umattend po siya. Ayan po yung nagsuot sila ng damit. Ayan, ito po mga kababayan. Inauguration po yan. Patunay na umattend po siya, no, sa inauguration sa Davao City. Yan po ang patunay. Kanina mga kababayan, patunay na nag-usap sila through video call. Ito naman mga kababayan, patunay na magkasama sila kasi umattend siya ng isang inauguration, no? Sa pagka Vice President ni Sara, yung nanalo si Sara pagka Vice President, tapos naalala nyo yung nanay ni Sara gumanon? Ginanunan si Digong? Gumaganon? Nakita nyo yun, nanay ni Sara na si Shemirman, gumaganon kay Digong? Oo, yung lumapit si Digong, lumapit yung nanay niya, tapos si Sara yung nanumpa bilang Vice President, tapos gumanon yung mata ni Elizabeth Shemirman. Ito po yung time na yon. Nag-trending yung mama ni Sara noon. Sunod, ito pa. San Sebastian Law in Mindanao, umattend siya. Tapos inauguration ni Sara noong 2022 nung nanalo siya. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano ba yung inauguration na sabi ni Kent, umirap ang mata ng nanay ni Sara nung nakita niyang nandyan si Digong. Ito po. Ayan, nanay ni Sara Duterte. Ayan, inirapan si Digong. Ayan, ito po yun mga kababayan nung nag-inauguration si... Ito po yun,
Ayan, ayan po yun. Ayan, nandyan po si Madriaga niyan. Oh. Diba? Totoo po yan, mga kababayan. Oh, tignan mo yung nanay ni Sarah dyan. Umirap yung nanay ni Sarah dyan. Oh. Diba? Oh, kita nyo? Lumapit si Digong sa nanay ni Sarah. Sabi ng nanay ni Sarah, gaganon, di ba? Tapos yumakap kay Sarah. Oh, yun po yung patunay, inauguration, nandyan po si Madriaga. Now which is, mga kababayan, naka-green si Sarah at ito po yun. Nakita nyo, ayan o, nanay ni Sarah. Si Digong, si Sarah, tsaka ayan po sila, ayan yung inirapan. Ayan po si Madriaga. Ayan, nag-selfie pa nga si Madriaga, oh. Ayan. So, patunay po na inauguration yan eh. So, imposible naman na makalapit agad si Madriaga dyan. Hindi basta-basta makalapit kung hindi ka talaga kilala. So, sunod, ito ang patunay. Mga kababayan, ako, paano kaya tulusutan ni Sarah? Ito yung sunod. And he still organized ISIP Pilipinas activities after Sarah won as Vice President, positioning Sarah to run President in 2028. So, inutusan daw pala ito ni Sarah na bumuo ng isang grupo na tinatawag na Inday Sara is My President or ISIP or ISIP movement, no? So, positioning Sarah to run for President in 2028. So, that is how close they are or where. So, until Madriaga was arrested on a case machinated by Harry Roque, until Sara Duterte started visiting him frequently in Camp Bagong Diwa, until Madriaga felt it was no longer safe for him and his family unless he talked. And now Madriaga affidavit is out, signed and notarized. Notary went inside the prison. But this is how close they were, all document online and by Madriaga himself on his Facebook page. Ang problema lang, mga kababayan, utos na naman ng mga DDS, no, na i-report ang page ni Madriaga para mawala ang ebidensya. Ngayon, mga kababayan, bago nila na-take down yung page ni Madriaga, kasi ni-report nila isa-isa, pinagtulong-tulungan nila, mga kababayan. Bago nila na-take down ang Facebook page ni Madriaga, ano daw, gipang tabi, ano daw? Buguan ni mo kintoy, di man na mao imong gipang tabi. Alam mo, sa totoo lang, mga DDS, wag po kayo magbisaya, putang ina nyo. Hindi po Bisaya ang mga nanonood dito, may Tagalog po. Huwag kayo magbisaya, mga bobo na nga kayo, Bisaya pa kayo. So ngayon, mga kababayan, bukod doon, mga kababayan, sa inilabas na dokumento, paano malusutan ni Sarah, ito, isa pa. Ito ang isa sa mga bago na take down, nakakuha pa ng picture ang abogado niya. Totoo po, Ma'am Cheryl Nguho. At saka actually, ma'am, may Viber pa. Sa Viber, hindi nila ma-take down yung Viber. Nakasave po lahat sa Viber ni Madriaga ang usapan nila ni Sarah. So, ito pa ang pinaka mga kababayan na mahirap lusutan ni Sarah. Pakinggan nyo po, mga kababayan. Ito po. Nakapag-submit naman ng mga photos yung kanyang pamilya, na-check ko rin yung Viber niya, nakita ko talaga doon yung connection, pati yung mga evidence na talagang directly connecting him to BP sa picture ng mga motorcycle na binigay daw sa kanya ni former President Duterte. Sabi niya, 4 na motor daw yan, 2 Harley at 2 Ducati. Nakapag-submit naman ng mga photos yung kanyang pamilya, na-check ko rin yung Viber niya, nakita ko talaga doon yung connection, pati yung mga evidence na talagang directly connecting him to BP Sara. Nakakita rin ako ng mga picture ng mga motorcycle na binigay daw sa kanya ni former President Duterte. Sabi niya, 4 na motor daw yan, 2 Harley at 2 Ducati. 4 na motor. Harley Davidson 2 at 2 Ducati. So ngayon, mga kababayan, paano po ito malusutan ni Sarah? Paano po ito malusutan?
Ayan po yung motor na bigay ni Digong. 4 na motor, Harley Davidson 2 at Ducati 2. So ayan po ang mga patunay mga kababayan na may motor nga po talaga. Regalo po ni Digong yan. Ang tanong mga kababayan, paano mabili ni Madriaga yan? Ay napakamahal po ng mga motor na yan. Kulang-kulang po. Kulang-kulang 2 million to 3 million ang bawat isa niyan. Kulang-kulang 1 to 2 million ang bawat isang motor na yan. So 4 po yan na regalo ni Digong kay Madriaga. Naku po mga kababayan, malalaman nyo naman kung kanino naka-registered. Malalaman nyo kung kanino naka-registered ang mga motor na pangalan na yan. Maliban na lang kung transfer na. Ito po mga kababayan, Sandy Banding. Ito po yung post ni Madriaga. Sandy Banding Forge on 2 wheels with the San Sebastian College of Law friends from Bravo Baste Riders and my fraternal brothers from the Fraternal Order of Leviathan. Leviathan ba? We share that we have in common road and coffee shop instead of what divides. Political belief. Joyride is enjoying the road without getting political. So, mga kababayan, medyo matalino nga si Madriaga. Medyo may may kaalaman. Kasi dito pa nga lang sa kanyang mga English, hindi kayang i-English ni Sara to. Diyos ko, I want to itok talaga yung mga sinasabi ni Sara. Kaya yan po mga kababayan ang hindi isa sa mga sakit sa ulo ni Sara. Meron po nakarehistro po daw yan, sabi ng abogado, patay kang bata ka. Ayan na nga mga kababayan. So, eto, 4 na motor po yan. Harley Davidson 2 at 2 Ducati. So medyo, hanapin natin kung ano bang mga hitsura niyan. Give me image of Harley Davidson motorcycle and Ducati motorcycle. So ito po mga kababayan, ang Harley Davidson motorcycle, ganito po ang hitsura niyan. Actually ito orange to. Yung gamit ni Madriaga is black. So, 2 ganito. Tapos, asan ang Ducati? Ayan, Harley Davidson, ganito. Actually, ganito po, mga kababayan, yung bigay ni Digong. No? Kung naalala nyo po, mga kababayan, hindi po yan maitanggi ni Sara kasi maskin si Sara nag-drive din po ng ganyan. Mahilig po si Digong ng mga ganyang motor. Sa amin kasi sa Bisaya, ang tawag dyan is Haggard. No, Haggard, yung tagdadalawa ang tambutso. Tapos may bag dito sa gilid. Parang yung mga motor ni Arnold Schwarzenegger noon. Ang tawag po niyan is Haggard sa Bisaya. Pero sa totoo, ang brand niya is Harley Davidson. Oo. So ngayon mga kababayan, maskin si Sara Duterte, meron din pong image niyan. So ito. Give me image of Sara Duterte driving motorcycle. So ayan po mga kababayan ang patunay. Ayan po ang patunay na nag-drive din po siya ng Yamaha. Actually, meron pang isa yan bukod sa Yamaha. Marami siyang dinadrive dito mga kababayan. Bukod sa Yamaha, hindi lang po yan isa. Actually, nag-endorse din po siya niyan. No? So, may isa pa yan ng bata pa siya. Drive ni Digong, nag-angkas si Sara. No? So, mahilig. Ito po mga kababayan. Ito isa sa mga motor na drive ni Digong. Kaya hindi po nila maitanggi yan na binigyan ni Digong si Madriaga kasi mismong si Digong nag-drive din po yan nung time na nasa Malacanang pa si Digong. No? Ayan. At saka binalita nga yun, mga kababayan, na si Digong ay sumimplang. Hindi nyo maitanggi yan, mga kababayan. Si Digong mahilig sa motor na Harley Davidson. At bukod dyan, binalita din po na si Digong ay sumimplang. Ito mga kababayan. Ito. Pakita ko sa inyo. Para sabihin niyo hindi totoo yan. Ito. Digong. Sumimplang sa motor. Parang waiting room doon. Ito ha. Pag ginabasa naman nila. Ayan po si Digong po yan, nakamotor, ayan. Ayan.
Digong. Yung drive ni Digong dyan is actually BMW na yan. No, nagkakahalaga ng, correct me if I'm wrong, basta something million yan. Ito po, $38,000 yata yan, bawat isa niyan, yung drive niyang yan. So, ito na yung drive niya simula nung sumimplang siya. Kasi actually mga kababayan, may balita po na sumimplang si Digong. Ito po, wait lang mga kababayan. Sinumpahan ng reklamong pandarambong si Vice President. Ito mismo yung motor ni President Duterte na nagra-ride siya. Check nyo. Let's go. Ayan po yung motor ni Digong ngayon, 3 na ang gulong. Paano nga sa Mahirap kayo. Sa President last, yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict, sabi ni Senator Dinagdag na lang niya yan. Yun ang kaya dispatch. Diba? Actually mga kababayan, si Digong, binalita po yan na Duterte sumimplang, no? Sa motor. May balita yan mga kababayan. Kaya natawa nga ako noon nung narinig ko. Yung pag... Let me get straight to the points. Hindi lang dito, actually, Marami ang nag-abangan kay outgoing President Rodrigo Duterte na nagmotor mula sa Davao City papunta sa Tagum City, Davao del Norte. Ang ilang taga-Panabo City, matyagang nag-abang sa convoy ng Pangulo. May bitbit na tarpaulin ng ilan. Sa President, hawak na ng National Bureau of Investigation ang isa sa mga suspects sa naipuslit na 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela. Naaresto si Dong. Sinumpahan ng reklamong pandarambong si Vice. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. basta may balita yan mga kababayan na sumimplang si Digong. So klarong-klaro po mga kababayan na hindi po maitanggihan ni Digong na nagbigay siya. Ito pa mga kababayan. Ayan si Digong po yan. Mahilig nga siya sa Harley Davidson at saka sa Ducati Motors. At marami-rami yan mga kababayan, no? Ito, ayan, mahilig siya sa motor. Ito pa, yung isa, medyo bagets-bagets pa siya at this time. Ayan, mahilig talaga siya sa motor mga kababayan. Wala namang ibang mahilig sa bangs. Si Digong lang naman si Digong po yan, naka-bangs. So, yun ngayon mga kababayan, ang hindi pasinungalingan ni Sara. Paano niya lusutan ito? Mga kababayan, ang regalo ni Digong kay Madriaga na 4 na luxury motorcycle, no? Pag sinabi nating luxury, talagang high-end. Bakit? Mga kababayan, milyon po ang halaga niyan, no? Kasi ako, syempre, alam din po ako sa presyo ng motor kasi tumitingin din po ako. So, sa mga hindi po sa mga nagtataka po, kahit si Banatbay may ganyan. Actually, yung kay Banatbay yata is Ducati. Correct me if I'm wrong, si Banatbay, si Mocha Oson, BMW, Ducati, meron silang ganyan. Kasi mahilig yan sila sa mga rides. Syempre mga kaibigan ko yan, kilala ko yan. Tapos, ngayon, paano yan ngayon lusutan ni Sara? Yung sinabi ng abogado ni Ramil Madriaga na, 'di ba? Na nakaano na daw. Gamit naman ng mga photos yung kanyang pamilya, na-check ko rin yung fiber niya. Nakita ko talaga doon yung connection. Pati yung mga evidence na talagang directly connecting him to VP Sara. At nakakita din ako ng mga picture ng mga motorcycle na binigay daw sa kanya ni former President Duterte. Sabi niya, 4 na motor daw yan, 2 Harley at 2 Ducati. Nakapag-submit naman ng mga photos yung kanyang pamilya, na-check ko rin yung fiber niya. Nakita ko talaga doon yung connection. Pati yung mga evidence na talagang directly connecting him to VP Sara. At nakakita din ako ng mga picture ng mga motorcycle na binigay daw sa kanya ni former President Duterte. Sabi niya, 4 na motor daw yan, 2 Harley at 2 Ducati. Yan ang mahirap lusutan ni Sara.
At bukod dyan, mga kababayan,